Magandang araw po, Pag-asa Weather Update. Alamin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, October 12, 2023. At latest update sa low pressure area na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy po nating monitor ang dalawang weather disturbances sa paligid po ng ating bansa. Una na dyan ay ang low pressure area sa loob ng ating PAR at ito ay nasa layong 840 kilometers po silangan ng Visayas kaninang alas 3 ng hapon. At yung trough or yung outer portion nitong low pressure area ang siya nagpapaulan pa rin sa malaking bahagi po ng ating bansa. Samantala, ito naman pong si Bagyo with international name na Bolaven ay isang super typhoon or malakas na bagyo na po at huling namataan 2,280 kilometers po sa silangan ng Northern Luzon. So walang direct effect itong si Bolaven sa alinmang parte po ng ating bansa. Itong low pressure area sa loob ng PAR sa silangan po ng Visayas within the next 24 hours ay posibleng unti-unting lalayo po ng ating kalupaan at magiging parte na lamang po ng outer portion nitong si Super Typhoon Bolaven. At ito naman po si Super Typhoon Bolaven, kung mapapansin din po nila within the next 24 hours, ay kikilos pahilaga at pahilihis palayo po ng ating bansa patungo po dun sa may northern portion of Pacific Ocean. Kung mapapansin din po nila, walang inaasahang pag-enhance ng habagat or southwest monsoon itong bagyo or magi itong low pressure area within the next 24 hours. Samantala, kung mapapansin din po nila sa loob ng 24 oras or hanggang bukas, possible po na may mabuong circulation at worst case low pressure area somewhere po sa may paligid ng Palawan, either sa may Sulusi or sa may West Philippine Sea. At ito pa rin po magpapaulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas, and even western section of Mindanao sa mga susunod po na araw. Samantala, kung mapapansin din po nila, itong hangin galing sa may mainland Asia ay siyang umiihip po papunta dito sa may Northern Luzon at ito po yung northeasterly wind flow, yung hangin galing sa Hilagang Silangan na siyang posibleng magdala po ng minsan malalakas na hangin at mataas na alon doon sa may extreme Northern Luzon. Asahan pa rin po ang malaking bahagi ng Southern Luzon ang maulap na kalangitan na sasamahan ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms due to the trough of LPA kung dito po sa may Bicol region at possibly due to panibagong circulation po dito sa may Paping Mimaropa at ilang pang bahagi ng Calabarzon. So for Metro Manila, possible din po ang makulimlim na panahon, but then hindi po ito magiging tuloy-tuloy na mga ulan, mga light to moderate rains, lalo na po sa dakong hapon hanggang sa gabi. Samantala sa may Northern and Central Luzon, asahan pa rin po ang fair weather conditions sa maraming lugar, then bahagyang maulap hanggang maulap naman dito sa mga kalapit lugar po dito sa may Bulacan, Pampanga, Bataan, and Aurora. Then asahan lamang po yung mga saglit na mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorms sa hapon po yan hanggang sa gabi, lalo na sa may Cordillera region and Ilocos region. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, asahan pa rin na makulimlim na panahon dulot po ng trough ng low pressure area. So asahan yung mga kalat-kalat na ulan, light to moderate with at times heavy rains po yan. So mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Habang dito naman sa Mindanao, by tomorrow, malaking bahagi ng Mindanao makakaranas ng pagbuti ng panahon. Generally, bahagyang maulap po magiging kalangitan natin, pero mataas muli ang chance ng mga localized thunderstorms dito sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga region, at dito rin po sa may Lanao del Sur and Maguindanao provinces. Habang sa may southern portions, sa may Davao region, Soxargen, ilang papahagi ng BARM, asahan po ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan, nasasamahan lamang ng maliit na tsansa ng mga pag-ulan. For the next 24 hours po, wala naman tayong inaasahang gale warning, subalit magiging maalon po dito sa may Northern Luzon dahil po dun sa umiiral na northeast wind flow, lalo na sa may Batanes and Babuyan Islands. So asahan po yung hanggang 3.4 meters or nasa isang palapag ng gusaling taas sa mga pag-alon po, no, delikado pa rin ito lalo sa maliliit na sasakyang pandagat. Habang sa natitirang baybayin ng ating bansa, hanggang bukas po, asahan po natin yung minsang maalon lamang na karagatan kapag meron tayong mga thunderstorms. At inuulit natin yung northeast wind flow sa mga susunod na araw pa po magtatagal. So magiging maalon pa rin po sa malaking bahagi ng Northern Luzon. And for the next 3 days, asahan pa rin ang maulang panahon in many areas of Mimaropa, Western Visayas, and western portion of Mindanao dahil doon sa posibleng pamumuo po ng low pressure area dito sa may parting Palawan na siyang unti-unting kikilos palayo ng ating kalupaan patungo po dito sa may bansang Vietnam. So asahan pa rin yung trough nitong LPA magpapaulan doon. Habang sa malaking bahagi naman po ng bansa, lalo na doon sa may eastern sections of Visayas, sa may Mindanao, ay bubuti naman ng panahon. So kung dito sa Metro Manila, asahan din natin ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na sasamahan lamang ng mga pulo-pulo at saglit na pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. So ugaliin pa rin na magdala po ng payong.
Sa Friday hanggang sa weekend, asahan pa rin sa Baguio ang generally maaraw na umaga at hindi kainitan na panahon. Then sasamahan po ito ng mga pulu-pulong pag-ulan dulot ng localized thunderstorms hapon at gabi. Sa ating mga kababayan po sa Kabikulan, asahan ang pagbuti ng panahon Friday hanggang sa weekend. Asahan lalo na sa umaga ang bahagyang maaraw na umaga. Then pagsapit po ng tanghali, possible hanggang 32 degrees Celsius na temperatura, so may kainitan po. At sa dakong hapon hanggang sa gabi, partly cloudy to cloudy skies with some isolated thunderstorms. Sa atong mga kaigsuonan din na over Metro Cebu for the next 3 days pa, asahan pa rin natin ang bahagyang pagbuti ng panahon doon. Generally may init at malinsangan sa tanghali, din sasamahan po ng mga pulu-pulong ulan sa hapon at gabi. At panghuli sa atong mga kaigsuonan din na over Metro Davao, asahan din po ang mainit na panahon in general hanggang sa katapusan ng weekend at aasahan din ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na mayroon lamang saglit na pag-ulan.